Teka, parang familiar yung hoodie mo. Bulong ni Amara, sabay hiwalay sa pagkakayakap sa kanyang asawa. Teka nga, ikaw ba yung lalaking nakilala namin sa sinima? At saka yung lalaking humawak sa kamay kong natalisod ako? Inikot na lamang ni Hans ang kanyang mga mata. At saka sinilip ang paper bag. Grabe, ngayon mo lang nalaman? Hindi ba ako ganun ka-memorable para sa'yo? Nakaka-disappoint naman. May halong pagtatampong wika ni Hans. Sorry na, wika ni Amara, sabay ngiti. Kaya pala parang minsan niisip ko, parang nakita ko na yung mukha mo dati. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, natuloy na nga ang plano ng magkapatid ni si Amara magpapakasal. At wala namang naging problema dahil tanggap naman siya ni Hans kahit ano pang ginawa nila ng kanyang ate. Finale. Hi Amara! Bati ni Georgina sa babaeng kakapasok lang sa kanilang classroom. Nagpakita ng isang matamis na ngiti si Amara at saka kumaway. Congrats pala! Ikaw rang high sa exam. Dagdag pa nito. Sabay bigay ng isang paper sa harap na babae. Oh, salamat dito Georgina. Sagot ni Amara sabay tingin sa hawak niyang papel. Sino nagsabi na akong high sa exam? Well, pumunta dito si Sir Cruz kanina to inform us na ikaw ang highest. Sambit ni Georgina. Munti ko na nga masabi na nangopya ka. What? Nangopya? Hindi ako nangopya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara sa kaharap na dalaga. Alam natin pareho na hindi ako yung tipo ng tao na nangongopya. Dahil hindi yun tama. Well then, perhaps, may kodigo ka. Kasi sa 10 years na pagtuturo ni Sir Cruz, wala pang naka-perfect na isa sa exam niya. So what does it mean? Tanong ni Georgina, sabay buhol ng kanyang dalawang braso. Ano yun? You're just very talented? Very gifted? Well, naiintindihan ko yung sinasabi ni Georgina since kaya sa batch nila kuya na puno ng matatalino. Walang naka-perfect na isa sa kanila. Sabat ng isa pa nilang kaklase. Hindi napigilan ni Amara matawa at mapailing. Or maybe, baka may namamagitan sa inyo ni Sir. Alam mo, I don't want to be that person. Pero lagi kong naririnig ang name mo sa boys locker. Sambit ni Georgina habang iniikot ang kanyang buhok. In the first place, anong kinalaman ng mga boys rito at bakit nasa boys locker? Tanong ni Amara. Or perhaps, ginamit mo yung kapangyarihan ng hobby mo para magkaroon ka ng perfect score sa exam? Hindi napigilan ng kanilang mga kaklase na magulat sa isinawalat ni Georgina. Hobby? May isawa na si Amara? Totoo bang sinasabi ni Georgina? Oh no, 18 pa lang si Amara, di ba? Kasal na siya? Ilan lamang ito sa mabulong naririnig ni Amara. Dahilan para mapabuntong hininga na lamang siya. Oh, I'm sorry. Ako lang pala yung nakakaalam na may asawa ka na? Gulat na sambit ni Georgina sabay lagay ng kanyang kamay sa bunganga. I am sorry. Nag-spill ako ng secret mo. Ano naman yan if I am married? Matapang na sambit ni Amara habang tumitingin sa kanyang paligid. Does it mean na masama akong tao? Does it mean na miserable ng buhay ko? Paano magiging miserable ang buhay mo? Nagpakasal ka na nga sa mayamang matanda. Sagot ni Georgina. Sabagay, matalino ka. Sino ba namang hindi kapag nagkaroon ka ng ganyang opportunity? Miski ako, hindi kapag inalak ako ng kasal ng isang matanda. Paano mo alam matanda ang asawa ko? Matapang na tanong ni Amara. May prueba ka ba? Well, it is just an assumption. Nakangusong sambit ni Georgina. Ang bihira lang ako magkamali sa mga assumptions ko. Georgina, ano bang ginawa ko sa iyo? Para magkalat ka ng kung ano-anong balita? Tanong ni Amara, sabay lapag ng kanyang hawak na papel sa kanyang desk. Alam mo, hindi kita magets. Anong nakukuha mo sa pagpapakalat ng mga ganyang impormasyon? Wala akong nakukuha. Pero may karapatan din naman ng ibang tao na malaman kung anong klase ng tao ka. Sambit ni Georgina sabay suklay ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. At ngayon, nalaman na namin na isa kang manggagamit. Hindi napigilan ni Amara ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan niya kung paano siya tingnan ng kanyang mga kaklase.
ay hindi niya napigilan na maawa sa sarili. Simula noong araw na iyon, ay hindi na naging magandang pagpasok niya sa kanilang campus araw-araw. Madalas siyang pagchismisan ng kanyang mga kaklase sa iba't ibang subjects. Bukod pa rito, ay may mga nabuo ring peking balita patungkol sa buhay ni Amara. Ang iba'y ipinapakalat na nagpalaglag ito, samantalang iba'y sinasabi namang iba-iba ang kanyang kasamang lalaki gabi-gabi. Bagamat walang katotohanan ng mga ito, ay nagpatuloy pa rin itong pinapalaganap ni Georgina. Dahil dito, ay unti-unti nang nawala ng gana si Amara sa pagpasok sa kanilang school. Pinili na lamang niyang manatili lagi sa bahay habang naghanap ng part-time work online. Isang araw, napansin ni Hans na napapadalas atang pananatili ni Amara sa kanilang bahay. Amara, bulong ni Hans sa kanyang asawa habang nagluluto ng kanilang hapunan. Napapansin ko ata na hindi ka pumapasok. May problema ba? Nagtaka si Hans noong patuloy pa rin sa paghiwa ng karos ng babae at walang sinabing kahit ano. Amara? Pagtawag niya. Amara. Oh, sagot ni Amara sabay tingin sa lalaki na ka-apron. Bakit? May kailangan ka ba? May problema ka ba? Tanong ni Hans. Kanina pa kita tinatawag. Hindi ka sumasagot. Tinitigan lamang ni Amara ang lalaki at saka ngumiti. Nang magsimula muli ang paghiwa ni Amara, ay aksidente niyang nasugatan ng kanyang kamay, dahilan upang siya'y mapasigaw. Okay ka lang ba? Anong nangyari? Mabilis na pumunta ang lalaki sa kinaroroonan ni Amara at saka tiningnan ang nagdudugong daliri nito. Wait, kukuha lang ako ng medicine kit. Wika ni Hans at saka nagtungo sa isang cabinet. Habang pinagmamasdan ni Amara ang lalaki habang ginagamot ito ang sugat niya, ay hindi niya napigilan ng mahumaling sa kagwapuhan nito. Sa pagkakataong iyon, ay napansin niyang ilang mga katangian ng lalaki na bihira lamang niya makita noon. Hindi niya napigilan ng mapangiti, dahilan para kumunot ang noon ng kaharap niyang lalaki. Anong nakakatawa? Tanong nito. Ganito ka ba sa lahat ng naging nobya mo? O mga babaeng nakilala mo dati? Tanong ni Amara. Hindi. Maikling sagot ni Hans. Hindi naman sila katulad mo na clumsy. Muling natawa si Amara dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil sa kanya niya lang ito ginawa o dahil sinabi nitong siya lang ang clumsy na babaeng nakilala niya. Pansin ko na hindi ka na pumapasok. May problema ba? Pag-iiba ng usapan ng binata. May problema ba sa school? Napaisip si Amara kung dapat ba niyang sabihin ito sa kanyang asawa. Si isip niya, hindi na dapat mamroblema pang lalaking katabi dahil ikinasal naman sila hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi bilang pambayad utang ng kanilang pamilya. Meron, pero kaya ko namang i-handle iyon, sagot ni Amara. Pero ibang sinasabi ng mukha mo. Mabilis na natigilan si Amara nung marinig niyang masalitang iyon mula sa binata. Well, marunong ako magbasa ng mga tao at kitang-kita sa mukha mo na hindi ka masaya. I can handle it. Wala kang dapat ipag-alala. Besides, may kasalanan din naman ako. Pagdadahilan ni Amara at saka nagpatuloy sa paghiwa ng carrots. Gusto mo bang pumunta ako sa school niyo? Nanlaki ang mga mata ni Amara nung marinig niyang mga salitang iyon mula sa lalaki. Alam ko kung anong nangyayari sa school niyo. Sinabi sa akin ni Via lahat-lahat. Mabilis din napapikit si Amara noong marinig ang sinabi ng lalaki. Huwag kang magalit kay Via. Sinabi lang naman niya sa akin yun dahil concern siya sa iyo. Paliwanag ni Hans, sabay gulo sa buhok ng dalaga. Harapin ko yung nang-aaway sa'yo. Huwag na. Mabilis na hinawakan ni Amara ang braso ng lalaki. Okay lang. Lilipat na lang ako ng school. Tinanggal ng lalaki ang dalawang kamay ng dalaga at saka nilagay sa may lamesa. Hindi ka lilipat. Sila ang lilipat. Tugon ni Hans at saka nagpatuloy sa pagluluto. Wala ka namang kasalanan. Sila nga dapat ang mahiya dahil nagpapakalat sila ng kung ano-anong mga balita patungkol sa'yo. Tama naman yung ibang sinasabi nila tungkol sa akin. Nakangusong bulong ni Amara. So wala akong karapatang magalit. Aba, bakit hindi ka magagalit? Tanong ni Hans, sabay ko ng mga hiniwang carrots ni Amara. May karapatan kang magalit, okay? Huwag kang mag-alala. Papasok naman ako mamaya. Nakangusong bulong ni Amara. Besides, gumagawa pa rin naman ako ng activities at assignments na ginagawa nila. Okay, hatid kita, gusto mo? Naisin mang umiling ng dalagay, huli na ang lahat. Thank you sa paghatid. Wika ni Amara sabay bukas ng pinto ng sasakyan ni Hans. Huwag ka nang lumabas, okay? Opo, ma'am.
Tumatangong sabi ni Hans. Good luck sa mga quizzes mo ngayon. Thank you. Ingat sa work. Paalam ni Amara at saka naglakad patungo sa kanilang eskwelahan. Nung pumasok siya sa kanilang classroom, ay tila ba nakakita ng mga multo ang kayong makaklase. Ilang araw na rin lumipas nung huling pumasok si Amara, kaya't hindi nila inaasahan na bigla itong susulpot. Good morning, Amara. Buti naisipan mo nang pumasok. Asar ni Georgina. Napaaga atang bakasyon mo. Saan ka nagpunta ng sugar daddy mo? Sa may Boracay? Sabay-sabay na nagtawanan ang grupo ng babae matapos sabihin ni Georgina ang mga salitang ito. Baka naman may iba pang kaibigan na mayaman yung asawa mo. Baka pwedeng ereto mo naman kami. Gusto rin namin mag-travel. Asar pa ng isa niyang kaklase na may kulay red na buhok. Hoy, itigil niyo na yan. Wala na ba kayong magawa sa buhay niyo? At kaya niyo ginugulo si Amara? Sambit ni Via. At upangin yung mga scores yung mabababa. Huwag si Amara. Mabilis na nagsigaw ng iba pa nilang kaklase nung sambitin ito ni Via kay Georgina. Ngunit tumigil ang mundo ng lahat nung makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa pinto. Excuse me. Magalang na wika ng lalaki habang nakangiti. Pwede kay Amara? Nalaki ang mga mata ni Amara nung makita niya kung sinong nasa pinto. Oy Hans! Bati ni Amara, sabay tayo. Bakit ka nandito? Olaf, naiwan mo yung lunch mo. Sambit ni Hans, sabay pakita ng isang lunchbox. Masyado ka kasing nagmamadali kanina eh. Love? Bulong ni Georgina. Akala ko matandang uugod-ugod na yung asawa ni Amara. Nung naglakad patungo sa kinaroroonan ng lalaki si Amara, inabakita ito ng matamis na ngiti. Thank you, love. Sagot nito. Nung mapansin ni Hans na nakatingin sa kanilang halos lahat ng tao sa classroom, ay hinila ni Hans ang braso ng kaharap na babae at saka hinalikan sa noo nito. Good luck sa quizzes. I love you. Masiglang sambit ni Hans at saka tumingin sa mga grupo ng estudyante. Hello. So, kayo yung kaklase ni Amara? Sa oras na malaman ko kung sino sa inyong nagpapakalat ng mga kung ano-anong istorya sa asawa ko, sisiguraduhin kong sa kulungan na kayo gigising kinabukasan. Nakangising pagbabanta ni Hans. Sige love, mauna na ako. Paalam muli ni Hans at saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi napigilan ni Amara mapangiti noong marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Simula nung araw na iyon, ay nawala na parang bula ang mga peking balita patungkol kay Amara. Bukod pa rito, ay lalo pang naging mas malapit sa isa't isa ang dalawa. Amara, nasan ka na ba? Tanong ni Hans habang nagtatype sa kanyang laptop. Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito sa office. Gusto mo sundin na lang kita? No, okay lang. I am on my way na rin naman na. Sagot ni Amara sa kabilang linya. Kanina mo pa sinasabi sa akin na nasa daan ka na. Pero wait, ikaw ba itong tumatakbo sa may di kalayuan? Yung may black pants? Tanong ni Hans nung naisipan niyang sumilip muna sa bintana ng kanilang office. Yes, ako nga. Sagot ni Amara, sabay ngiti. Tinitigan lamang ni Hans ang babae habang tinatahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Ano iyak dala mo? Tanong ng lalaki sabay nguso sa paper bag na buhat ni Amara. Burger. Sagot ng dalaga sabay bigay sa lalaki ng paper bag. Pangatlong Sabado ng buwan ngayon, hindi ba? Hindi agad nakapagsalita ang lalaki dahil sa pagkagulat. Di ba madalas mong sinasabi sa akin na ritual mo ng pagbili ng burger every third Saturday of the month? Wika ni Amara, sabay kuha ng isang burger mula sa paper bag. So ako na lang nag-initiate na boom. Hindi natapos sa pagsasalita si Amara nung bigla siyang yakapin ni Hans. Ginagawa mo rin ba ito sa mga lalaking in-entertain mo noon? Natawa si Amara sa tanong ng lalaki. Naalala niyang madalas niya itong itanong sa lalaki tuwing nagpapakita ito ng kabutihan sa kanya. Oo, ginagawa ko noon. Sagot ni Amara. Pero? Tanong ni Hans. Pero ano? Teka, parang familiar yung hoodie mo. Bulong ni Amara, sabay hiwalay sa pagkakayakap sa lalaki. Teka nga, ikaw ba yung lalaki na kilala namin sa cinema? At saka yung lalaking humawak sa kamay ko nung natalisod ako? Inikot na lamang ni Hans sa kanyang mga mata. At saka sinilip ang paper bag. Grabe, ngayon mo lang nalaman? Hindi ba ako ganun ka-memorable para sa'yo? Nakaka-disappoint naman. May halong pagtatampong wika ni Hans. Sorry na,
Wika ni Amara, sabay ngiti. Kaya pala parang minsan iisip ko, parang nakita ko na yung mukha mo dati. By the way, kung okay lang naman sa iyo, pwede ko bang itanong kung bakit naging ritual mo ng pagbili ng burger every third Saturday of the month? Pag-iiba ni Amara ng topic. Pansin ko kasi parang sobrang importante sa iyo ang pangatlong Sabado buwan-buwan. Kaya nako-curious na ako kung ano bang meron. Ang totoo kasi niyan, lagi kaming kumakain ng kapatid ko sa labas tuwing pangatlong Sabado ng buwan. Panimula ni Hans, sabay bukas ng isang burger. Wow, ang cute naman. Nasaan na yung kapatid mo? Tanong ni Amara. Unti-unting nagbigay ng mapait na ngiti ang lalaki at saka nagwika. Patay na siya. Matagal na. Hala, sorry Hans. Bulong ni Amara. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-sorry. Sagot ni Hans. Nalaman namin may cancer pala siya. Oo, masakit kung iisipin. Pero alam naming lahat na kahit papaano ay naging masaya ang pananatili niya sa mundong ito. Kaya nung nakita kong bumili ka ng burger dahil alam mong mahalaga sa akin ang pangatlong Sabado ng buwan, hindi ko napigilan na maging masaya. Bulong ni Hans sabay tanggal ng wrapper ng burger. Kasi doon ko nalaman na may nakakapansin pala ng mga bagay na kinukwento ko. Kinagatan ni Hans ang hawak niyang burger at saka inalok ang katabing babae. Ikaw gusto mo siguro matikman yung laway ko. Nakangising asar ni Amara. Mabilis na kumunot ang noo ng lalaki at saka nabulunan. Hindi, biro lang syempre. Akin na nga pakagat ako. Sambit ni Amara sabay kagat sa hawak na burger ni Hans. Alam mo, gapong-gapo ako sa iyo nung nakita ka namin ni Via sa sinihan. Para akong na-love at first sight. Sa totoo lang, ang ingay yung dalawa ni Via nung araw na iyon. Medyo nairita na nga ako dahil ang tinis ng boses mo. Panimula ni Hans, sabay kagat muli sa hawak niyang burger. So, na-full ka agad sa akin nung araw na iyon? Oo, sinong hindi? Ang bait-bait mo kaya tapos binilan mo pa kami ng tiket. Tugon ni Amara, sabay inom ng soda. Akalain mo iyon? Sinong mag-aakala na magpapakasal ako sa taong naging crush ko na sa sinihan? Sa totoo lang, nagustuhan kita nung araw na iyon. Nung nakita kitang nakapila sa may sinihan, kaya tula ako sa samod na manood ng movie. Bumili ako ng tiket para lang makasilay sa iyo. Kwento ni Hans. Pero, akala ko nung oras na iyon, hindi na tayo magkikita ulit. Kaya sinulit ko na yung pagkakataong makatabi ka. Dahil kakasal na ako kay Shara. Sinasabi mo lang yan dahil nalaban mo may gusto ako sa iyo eh. Nakangusong wika ni Amara. Gaya-gaya ka. Hoy, promise. Totoong sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Depensa ni Hans sabay taas ng kanyang kaliwang kamay. I swear talaga, hindi ako ganung tipo ng tao. We, asar muli ni Amara. Mamatay ka man? Oo, maikling tugon ni Hans, sabay tanggal ang mayonnaise na nasa labi ng dalaga. Hindi inaasahan ni Amara na gagawin ito ng kaharap na lalaki. Dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nung magtama ang kanilang paningin, ay hindi naiwasan ni Hans ang mabighani sa napakaganda nitong mga mata. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting inilapit ni Hans ang kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Amara sa nangyayari. Dahilan, para ipikit niya ang kanyang mga mata at hintayin ang pagdampi ng labi ng lalaki sa kanya. Aminado si Amara na marami siyang in-entertain na lalaki noon. Alam niyang pinaglalaroan lang siya ng iba sa mga ito. Kaya gayon din ang ginagawa niya sa iba. Ngunit nung makasalan siya sa harap na lalaki, ay tila ba wala na siyang mahiling na kahit ano pa. Habang nagtatagal, ay lalong lumalalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Nang magdikit ang kanilang mga labi ay nakaramdam ng kakaibang elektrisidad ang katawan ni Amara. Nung idilat niya ang kanyang mga mata, ay dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang magkabilang mukha nito. Nung humiwalay siya sa halik ni Hans, ay kitang-kita niya kung paano unti-unting napangiti ang lalaki. Amara, bulong nito. Magtayo tayo ng bagong negosyo tapos, tanong ni Amara. Magpakasal tayo ulit. Nakangising dagdag ng lalaki. Good morning, love. Bati ni Hans sa kanyang asawa. Nakakapasok lang sa kanilang kwarto. Mabilis na bumangon si Hans at saka hinila ang kanyang asawa papunta sa kanilang kama. Niyakap ni Hans ng napakahigpit ang kanyang asawa at laking gulat niya nung marinig niya na humihikbi ito. Nung tingnan niya ang mukha nito, ay nakita niya namumula ang ilong nito. Love, anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Hans sa kanyang asawa, sabay tanggal ang maluwang tumutulong mula sa mga mata nito. Ilang buwan ang lumipas nung magsama sila sa isang bubong.
Ngunit ngayon niya lang nakita na umiiyak ito. Habang nagliligpit ako ng mga documents namin sa baba. Bulong ni Amara. Nakita ko yung marriage certificate, Hans. Dagdag pa ni Amara. Nakita ko nakalagay na pangalan doon. Pangalan ni ate. Don't worry, Amara. Pwede nating ipabago yun, okay? Pagpapakalma ni Hans sa kanyang asawa, nakasalukuyang humihikbi. Tumayo muna saglit si Hans upang hanapin ang tissue box nila at nung makita niya ito, ay ganyan na itong ibinigay sa kanyang asawa. Bakit ka umiiyak? At the first place, alam naman natin yung ate mo talaga yung balak ipakasal sa akin, hindi ba? Tapos last minute, ikaw yung nag-represent sa ate mo. Kaya hindi na rin nakapagtatakong bakit hindi natin napalitan. Paliwanag ni Hans habang hinahagod ang likod ng kanyang asawa. Pero love, paano kaya kung si ate yung nandito at hindi ako? Deserve ko ba talaga magkaroon ng katulad mo? At tapos kong paglaruan ng puso ng ibang tao? Deserve ko. Hindi pinatapos ni Hans ang pagsasalita ng kanyang asawa at saka hinawakan ang dalawang kamay nito. Deserve mong makaranas ng tunay na pagmamahal, okay? Sagot ni Hans. Oo, nagmahal. At nakasakit ka ng mga tao. Pero minsan ba, naisip mo na nasaktan ka rin naman? Napatigil sa pagsasalita si Amara at napabuntong hininga. Natatakot ako, Hans. Bulong ni Amara. Sabay kagat sa kanyang labi. Natatakot akong maging masaya. Natatakot ako na baka isang araw, mawala ka sa akin. Amara, lahat tayo mawawala sa mundong ito. Tugon niyan sabay lagay ng ilang buhok sa likod ng kanyang tenga. Kaya dapat, araw-araw, huwag nating palambasin ng pagkakataon na ipakita kung gaano natin kamahal ang isang tao. Patawarin mo rin ang sarili mo, Amara. Lahat tayo nagkakamali at lahat tayo nasasaktan. Kung paulit-ulit kang lilingon sa mga pagkakamali mo, paano ka makakausad? Kalmado si Hans habang sinasambit ang masalitang ito. Ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng mga ito. Ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil harapin natin ang problemang itong magkasama, okay? Binigyan ng matamis ng ngiti ng lalaki ang kanyang kaharap na babae at saka hinalikan ng noo nito. Matapos ang ilang linggo, ay naayos na nilang problemang nakasal sa kanilang marriage certificate. Dahil dito, ay napagdesisyon na ng dalawa ang magplano para sa kanilang pangalawang kasal. Isang gabi, habang gumagawa ng assignment si Amara sa kanilang dining area, ay bigla na lamang siyang napaisip. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at saka napatingin sa napakaliwanag na buwan sa kanilang bintana. Nantalang kayang pagmumuni-muni noong may marinig siyang kumatok sa kanilang pinto. Mabilis na tumayo si Amara at saka sinilip kung sinong nasa labas. Nung makakita siya ng isang lalaki na kangiti habang may dalang dalawang box ng pizza, ay nawalang pag-aalilangan na buksan ang kanilang pinto. Bumili ako ng dalawang pizza, yung paborito mo. Bati ni Hans, sabay halik sa pisngi ng asawa. Nakausap ko na pala sila mama regarding sa kasal natin. Hindi naiwasan ni Marang mapangisi habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na magkwento patungkol sa kanilang mga plano sa kanilang pangalawang kasal. What do you think? Tanong ni Hans habang binubuksan ang pizza na binili niya. Kahit walang naiintindihan si Amara sa sinasabi ng kanyang asawa, ay tumango na lamang siya sabay sarado ng kanilang pinto. Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Hindi ka naman ata nakikinig eh. Reklamo ni Hans habang nagsaslice ng pizza. Ano nga sinabi ko? Nadidistra kasi ako sa kagwapuhan mo. Natatawang bulong ni Amara sabay lapit sa kanyang asawa. Ewan ko sa'yo, puro ka ganyan. Namumulang sagot ni Hans sabay yakap sa kanyang asawa. Siguro dapat masanay na ako, no? Tanong ni Amara habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Masanay saan? Tanong ni Hans. Masanay na lagi naghihintay sa bahay sa pag-uwi mo. Oo naman. Gusto mo ba kapag gumraduate ka na, magtrabaho ka sa kumpanya namin para sabay tayong uuwi? Tanong ni Hans sabay hiwalay sa pagkakayakap. Eh di pagkatapos ng trabaho natin, pwede tayo mag-date. Mukhang masaya nga iyan, pero mas okay siguro kung magtatrabaho na lang ako kay la mama. After all, ayaw ko namang makapasok agad sa kumpanya nyo. Dahil lang asawa kita. Wika ni Amara. Ano na lang sasabihin ng ibang tao, hindi ba? Okay, sabi mo eh. As long as masaya ka sa gagawin mo. Handa akong suportahan ka. Sambit ni Hans, sabay halik sa noo ng kaharap na babae. Ay, oo nga pala love. Nag-text na sa akin yung mama mo. Bibisita raw siya rito bukas. Wika ni Amara.
Tuturuan niya raw ako kung paano magluto ng paborito mong Bicol Express. Buti naman at unti-unti na kayo nagiging close ni Mama. Nakangiting tugon ni Hans at saka nagpatuloy sa paghiwa ng pizza. Actually, may hinihingi nga siya sa atin. Anong hinihingi ni Mama? Tanong ni Hans sabay inom ng tubig. Bakit kailangan sa atin niya pahingin? Hinihingi niya tayo ng apo. Mabilis na nabulunan si Hans at saka napatingin sa kanyang asawa. Anong sinabi mo? Tanong ni Hans. Sabi ko, pag-uusapan muna natin. Sagot ni Amara. Love, huwag kang masyado ma-pressure kay Mama ha. Tsaka na lang tayo gumawa kapag ready ka na. Okay? Dahan-dahang tumango si Amara at saka niyakap ang kanyang asawa. Hello po Miss Amara. Nagkita tayo muli. Bati ng isa sa mga makeup artist. 1 taon na rin po ang nakalipas, tama ba? Yes po. Magalang na sagot ni Amara. Sabay upo sa isang upuan. Akala ko dati ikaw yung Shara. Kaya laking pagtataka ko nung hinanap ng magulang ni Sir Hans si Shara sa amin. Sabi namin, nandun na po siya sa labas. Natatawang kwento ng makeup artist. Pero nakakatuwa naman humalaman na nagka-develop pa na kayo ni Sir Hans. Hindi ko rin po inaasahan, actually. Nakangising bulong ni Amara habang pinagmamasdan ng mga makeup artist na inihanda ang mga kagamitan. Pero after all, ganun po talaga sigurong pag-ibig. Bigla na lang siya dadating sa buhay natin. Good morning po. Napatingin ang lahat sa babaeng kakapasok lang sa kwarto. Kumain na po kayo ng umagahan? Yes Ma'am Shara. Thank you po. Sagot ng isa sa mga makeup artist. Upo na po kayo rito para masimulan na namin yung pagme-makeup sa inyo. Kinakabahan ka ba ngayon? Tanong ni Shara sabay upo sa isang upuan. Super. Pero ganun talaga. At least, by this time, choice na talaga namin ang magpakasal. Bulong ni Amara. Alam mo, isasabihin ako sa'yo. Bulong ni Shara. Umusog ng konti si Amara papunta sa kanyang kapatid. Buntis ako. Agad na nalaki ang mga mata ni Amara at saka napatakip ang kanyang bibig. Pero silang napatili sa oras na iyon. Dahilan para magulat ang ibang mga makeup artist. Ay, ano pong problema? May tutulong po ba kami? Tanong ng isang babaeng may kulay blonde na buhok. Naku, wala po. Masaya lang po kami kasi buntis ang ate ko. Ay wow, congrats po. Hindi sabay-sabay na sagot ng mga makeup artist. Akalain mo yun? 1 taon na rin palang nakalipas nung ipakasal natin ang ating anak sa inutangan natin. Bulong ni Donnie sa kanyang asawa. Sinong mag-aakala na magpapakasal sila ulit ngayon? Maski ako, hindi makapaniwala na magkakatuluyan silang dalawa. Akala ko hindi sila magtatagal dahil hindi naman talaga nila gustong isa't isa. Sagot ni Maria. Eto na si Amara. Hindi napigilan ng mga taong maiyak. Hindi lang dahil mukhang masayang bright habang naglalakad, kung hindi dahil humahagulo ang groom. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang hindi maipaliwanag na saya at maraming saksi sa pagkakataong yon kung paano tingnan ni Hans ang babaeng naglalakad. Hindi kailanman inakala ni Amara na darating ang araw at makahanap siya ng taong lagit-lagi niyang hintayin sa kanilang tahanan. Sa kabilang banda, ay hindi rin inakala ni Hans na may mararamdaman siyang kakaibang saya habang pauwi dahil may naghihintay sa kanya sa kanilang bahay. Nung tuluyan nang makarating si Amara sa tabi ng groom, ay halos hindi maalis ng lalaki ang kanyang mga mata sa kadabing babae. Tila ba hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ikakasal siya sa babaeng matagal niyang pinapanalangin. You may now kiss the bride. Dahan-dahang inalis ni Hans ang wedding veil ng kaharap na babae at saka dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, ay hindi naiwasan ni Amara ang maluha sa saya. Ngunit napalitan lahat ng sayang nadarama niya nung biglang bumagsak sa sahig ang lalaki. Napahawak siya sa kanyang bibig at saka mabilis na niyugyug ang kanyang groom. Hans! Hans! Naiiyak na sigaw ni Amara. Nung mapansin ni Hans na hindi magandang itsura ng asawa, ay mabilis itong bumangon at saka hinalikan ng babaeng kaharap. It's a prank! Sigaw nito. Mabilis na inikot ni Amara ang kanyang mga mata at napangiti. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Amara at Hans. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.